Mga karos, good morning. Good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Araw po ng Lunes, May 11, 2026. Mga karos, bali another day and another house improvement po dito sa ating mga ongoing project. Ayan, nandito nga pala tayo sa Anyana Bel Air West dito sa San Mayortan sa Cavite. So ngayong araw po natin uumpisahan yung bagong project natin dito. Yan o. Bago ang lahat, maraming salamat nga po pala sa tiwala ni client owner, sa mga kamag-anak po. Maraming salamat. So, ito, panibagong opportunity na naman. Ayan yung project. Bali, isang Maxine model unit dito sa Anyana Bel Air West na meron pong laking 80 square meter na floor area and 100 square meter na lot area. Ang project natin dito is full renovation. Ayan mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Mag-update din tayo sa ibang mga ongoing project. Ito yung bagong project natin ngayong araw. Ayan, mag-umpisa tayo. Let's go! Tara! Okay mga karohas, magandang araw sa mga client owner namin. Ayan, dito rin sa client owner natin dito. Good morning. Ayan, maraming salamat sa tiwala. Alin? Oh, dito rin yan. So, ito dala natin si Mulong. May mga gamit to para sa renovation. Tapos may dala rin tayong scaffolding. So meron tayong 5 tao rito na naka-duty. Yan, batiin muna natin. Adonis, good morning. Kuya Richard, Kuya Sandy, si Rusty, at saka si Kuya Boy. Good morning. So bago tayo mag-umpisa, ito po yung bahay na i-renovate natin. Full renovation po ito. Simula dun sa structural, electrical, plumbing, tiling works, ceiling works, roofing renovation, repair and maintenance. Yan kasama po, light and fixtures material syempre. So ito po kami yung gagawa ng bakod sa harapan, sa gilid hanggang doon sa likod. Tapos itong sa may pinaka balcony, yan kukontinue yan papunta rito. May setback tayo na 1 meter. Bali magiging roof deck po to. Tapos yung handrail nya, yung gabay, yan, aabot po yan hanggang dun po sa may pinakadulo. Then may setback tayo na opening doon na 2 meter by 2 meter. So ayan, nag-uumpisa na po sila rito. Tatanggal muna ng damo, clearing muna. Tapos ito yung ating ibang mga gamit dito, power tools. Saka pala, may mga demolition din. Saka yung pagde-dismantle din ng mga tiles, tatanggalin to dahil may bagong ikakabit. Tapos dito sa may back extension nya, yan, hindi naman na ganun kalaki to. So less than 2 meter na nga lang po ang parang naging sukat nito. Yung magkakaroon ng PNB rito, malilipat po yung nandito sa may first floor, sa may floor area. So magkakaroon ng toilet and bathroom at magiging bedroom po ito. So open space na lang po to na meron pong outdoor kitchen dyan banda. Tapos mare-renovate din po tong hagdanan. So mangyayari nito, mababago yung pinaka-landing nya, mababago ng location. Tapos itong pintuan na to, mawawala na po to. Magkakaroon ng access dito. Then TV area, ito yung pinaka living space area. Tapos may walk-in closet tayo dun sa taas. I-renovate din po yung dalawang PNB rito, yung sa first floor and second floor. So ceiling installation, tiles installation dito. Tatanggalin din po yung mga kwarto, yung mga pintuan. Yan, pati ito pagagandahin din po. Tapos magkakaroon tayo ng walk-in closet area dito. Yan na. Ito yung ating bagong project. Ayan o. Ayan yung bagong project natin dito sa Anyana Bel Air West. Isang Maxine unit. Maalala nyo, meron kaming turn over nung nakaraan. Doon naman yung sa Anyana Bel Air East. Yan turn over namin na project kila Ma'am Cass at saka kay Sir Ray. So ito panibagong Maxine model na naman po. Yan Yan, bali, papalipa rin po natin ngayon si Jetly para makita natin yung pinaka-aerial nitong bagong project. Umpisa yung tropa, nag-i-start na.
At ayun nga mga karos, pinalipad na natin si Jet Li. Yan, nakita na natin yung taas, yung bubong. Kasama po sa repair and maintenance yung bubong kung okay pa. Pero napagkasunduan namin ni client dito kung sakali talagang dapat po siyang i-renovate, i-renovate po natin. Gawa ng wala po kasing insulation yung mga bubong po rito pagka turn over. So makakatulong yung heat insulation para mabawasan po yung pagpasok ng init galing po sa bubong, pagpasok po sa bahay. Yan, konting update pa tayo rito. Sa ngayon, itong unit, wala pa po siyang pinakakontador. Yan, bali magpo-provide data tayo ng submeter dito. Biglang umingay. Yan, magpo-provide tayo ng submeter. Pero inaalam ko pa sa office kung sila ba, sa kanila ba manggagaling yon or dito sa client owner. Pero sa ngayon, ito pa lang po yung source ng electricity natin. So nakatap pa siya. So yung pinagtapan po niyan is developer naman po yan. Kaya nakatap siya, hindi naman po illegal yan, sa developer po yan. So sa ngayon, may mga ganyan po talagang subdivision na nagbibigay ng consideration as long as na wala pa po siyang kuryente talaga. Tapos sa tubig, ito, nag-start tayo rito from 0. Ayan o, 0. Ayan, 0 yung bill. So hindi pa po nagagamit. So tayo po yung unang gagamit ng tubig rito. Okay, bali ang renovation natin dito ngayong araw ng Lunes is clearing muna. Yan, more on dismantle and demolition na may kasama pong excavation. So ito, pinapatanggal na po natin to, yung mga tiles. Ayan na, tinanggal na po nila lahat. Yan, tanggal yung tiles dito. Tapos pinatatanggal na rin po natin to kasi ito is mare-renovate po to, made-demolish po to lahat. So yung hagdanan, hindi naman po muna namin gagalawin. Hindi namin tatanggalin muna, tsaka to. Tapos dito nakapag meeting na rin po kami ng tropa na kung ano yung mga gagawin dito. So excavation lang muna. So nga pala, itong part na to, yan, dito may mga foundation tayo gawa ng may load tayo rito. So magiging slab to. May slab. Tatanggal na rin po itong canopy. Kasi ang finish ng bubong natin dito, long span, bali roofing framing. Ayan, bali ang magiging stockpile ito po. So dito natin dadalhin ang mga semento. Sa loob, dito yung graba, yung buhangin, yung hollow blocks. Tapos doon yung bakal. Yung mga panambak po ay doon po muna ilalagay. So mga karohas, humiling ako sa admin office ng kung pwedeng gamitin tong area na to. Pero dito kasi sa Anyana, kailangan makontak po muna nila yung may-ari nito kung papayag. Ayan, kung pumayag, yan, pwede tayo dito maglagay muna pansamantala ng buhangin at graba habang ginagawa natin yung structural dito. Pero kung hindi naman, dito tayo. Sa naging project namin doon sa Anyana Beller East project, marami tayong natutunan at diskarte na nagawa po ron. So kada may i-renovate tayo, i-apply natin yung pinakamainam. Kasi mahirap talaga dito, medyo mahigpit talaga rito. Bawal ka lumagpas po dyan, mga kalat dyan, kasi may penalty rito kada renovation. So kailangan dito po hindi tayo lalagpas sa mga gamit. Buhangin, graba, kailangan hindi magkakalat. Ayan, kita nyo, winawalis ni Rusty yung yung side gutter dito. Kasi lahat ng kalat nito, pag nagre-renovate na tayo, lagi pong i-monitor to. So, kailangan yung kalat, yung panambak, hindi po laging lalagpas sa kalsada. So yung paghahalo ng semento, pwede tayo rito sa labas, dito sa may carport flooring, or pwede rin tayo dun sa loob. Kaya pinatatanggal ko na yung mga tiles. Ayan. Ayan mga karos, ito yung bagong project natin. So ito yung update sa Anyana Beller West. So may bago na naman po tayong tututukan at mapapanood po dito sa Lee and Aki TV Vlog. Ayan. Yan. Tara. Siya nga pala mga karos, bago tayo umalis, ayan, nag-gate pass na tayo rito.
So 80 pieces na 12mm, 30 na 16mm, 100 na 10mm na steel bar. So 4 cubic ng graba, 4 cubic ng buhangin at saka hollow blocks. At syempre may mga consumable materials yan, kagaya po ng alambre, grinding disc, yung cutting disc at saka yung para sa speed cutter. So yan yung mga darating ngayon. Syempre may pako rin at saka yun, may concrete nail at saka may mga common nail din. Tapos magpapadeliver din tayo nung para sa pest control. Bali mga karaos, yung materials na to, kung ano lang po yung kakayanin muna dito sa pinaka stock file natin. So nandyan yung graba, buhangin, hollow blocks at saka dito yung yung mga bakal. Yan, dito natin papabagsak muna. So unahin natin yung extension ng bahay hanggang makarating tayo rito sa corner area. Sa mga pamorma, kung ano na lang po yung matitira dun sa bodega natin, ay ibibigay na natin ng libre rito kay client. So dadaling ko na lang dito. Hindi ko na po maihintay kung kailan pa mga aprobahan na pwede tayo rito maglagay, kasi dire-diretso naman yung operation natin dito. Kaya sa ngayon, dito muna, tsatsagain muna natin dito. So ito na pala yung update bago tayo umalis. Yan, may mga tinatanggal na kami rito, dinidemolish. Kasi yan, papagate pass tayo, then papadeliver tayo ng materials. Okay, yan, clearing lang muna. Ayan, okay na tayo. Ayan yung project. Yan, bali yung gate pass, yan, inaasikaso na. Nagdagdag nga pala tayo ng mga 8 pirasong pinolik board. Yan, tingnan natin kung sapat na yan hanggang sa matapos yung project. So gagamitin din kasi natin yung pinolik board bilang pamorma at saka taklob para doon sa mga i-demolish na pader, para security na rin. Yung kasama na doon yung mga ibang consumable materials na sa delivery natin. Expected mamayang hapon or bukas ng umaga may di-deliver. Yan, sobrang busy nung hardware na ino-orderan natin. Marami daw deliver ngayong araw. Ang tahimik na kanya na Bel Airways, oh. Ang tahimik. Tayo lang yung maingay doon. De-demolish eh. Okay, let's go. Ayan mga karaos, after break time, yan, kasama ko si Mrs. Ayan na. Yan, may mga nagpapa-shoutout, bali sa last part na lang po ng video. So nga pala mga karaos, ngayon lang tayo ulit naka-part video, pero nanggaling na po kami sa Wilcon dito sa may Wilcon Naik. Naalala nyo, bumili tayo ng build right na Tofil Patty Master. Kaso nga lang, naubos po yun dun sa Wilcon Kawit branch. Tayo po yung nakaubos. Dinala po natin sa Garden Premier Project. Ngayon kailangan natin para dito sa project natin sa phase 3, hindi na enough yung bilang dun sa Kawit branch para makapag-purchase pa tayo. So kulang na yung bilang para lang dun yung sa garden. Yan, sinubukan namin pumunta rito sa Wilcon Naik. Yun nga lang, hindi rin po available. Ayan, bali trinay namin ni Mrs. sa online. So tingnan natin kung darating ng mas maaga. So order tayo ng isang balde at ilan yun? 8 galon. 8 galon. Ayun, yun ang kailangan natin dun. So 3 box na build right Patty Master, wall patty, para po sa project natin dito sa phase 3. So hindi naman hindi naman po delay yung project natin doon. Ang kailangan lang po yung materials. Tingnan natin kung kailan po darating. Meron kasing mga Wilcon na meron supply ng build right, pero sa iba meron ding wala. Ayan. Okay, project update. Pupunta ako ng Lumina Homes Phase 3 ngayon. Ayan, kakamustahin ko po yung pinapapinturahan po natin dun. Ayan, si nga pala nag half day, si Kuya Dindo. Kumuha siya ng requirements. Ayan. Anong oras na ba? 1:11 pala. Daan muna kaya ako ng garden. Kaya naman eh, aabot naman. Ayan, punta muna ako ng Garden Premier pala, kasi nandito tayo sa biyahe. Dito
sa paradahan, pag diniretso mo to sa punta na, bagtas tapos punta. Tapos pagkatapos natin sa garden, doon na tayo mag-update sa Lumina Homes Phase 3. Yung update niya pala sa materyales para sa Anyana West, meron daw darating ngayong hapon, first batch. Tapos sa susunod na batch naman bukas. Yan, medyo madami kasi yung materyales na yon. Siguro 3 truck yon. 3 truck na magkakaiba po yung laman. Bale ito mga karaos, na dito na tayo sa garden. Yan, pinuntahan ko po muna. Eh si Epoy, oh. Good afternoon po eh. Yan, malapit na matapos ni Epoy yung mga buhangin po rito. Louie, good afternoon Louie. Kay Ricky. Ricky, good afternoon. Ayan, yung cover ng tiles. Bali, Ricky, may nakaangat pa rin dyan, ha? Okay. So, ilan na lang ang kinalabasan nito? Ilan na lang yung sukat niya kapag ka, ano? Ayun yung metro. Hinabol ko yung kapal din para mga... Sige. So, 88, ayun. Kasya ba na? Minimum kasi nito, 85 to 90. Yan, 85 to 90 ang minimum nito. Depende na lang po kung matangkad or mababa lang yung titira rito. Pero minimum nasa 85 to 90. Ang kalagitnaan naman isa 88 or 87 cm. Mga ganun, no, Rick, no? 87 to 87 to 88 cm. Yan yung dalawang veteranong tile setter natin na nakapwesto po rito. We kayong tatlo lang? Ayan. Check up. Nagpa-check up. Sige. So, ito na yung ating bar counter. Tapos tuloy-tuloy pa rin naman po yung ginagawa ni Louie rito. Ayan. So nga pala, may mga dala na tayong floor drain. Ito. Ang sukat nito 10 by 40 at saka isang 10 by 20. Yan para sa mga floor drain dito. Yung hinahanap po natin mga karohas, ito po yun. Nahanap natin sa Wilcon. Yan, tumawag na rin po kami dun sa branch ng Kawit. Yun nga, wala. So, Tofil 807 ng Build Drive Pati Master. Ito po kasi, binili ko noon sa Kawit branch, sa Wilcon. Pinakyaw ko na po yung natitira. Pero para dito na lang po yan. Yung kulang natin ito, sinubukan namin yung order ni Mrs. sa online. Baka meron. Dito sa taas, ayan na po yung bookshelves na pinagagawa ni client owner dito. So ito yung additional dito. Ayan. Bali, request nila client na paabutin na lang daw dito yung pinaka additional na pader. And doon na lang po gagapang yung kornisa. So ito, papantay na po yan dito. Tapos flat na po yan. Yan, sasakupin na. Pero ang mangyayari dyan, yun yung tinatawag na tambol na lang po siya. So, tambol na lang, wala na pong mailalagay. Tapos ito, open po talaga to. So, wala na po siyang backboard. Yan. Tahimik na yun dito. Okay na tayo rito, hindi naman tayo magtatagal. So, tatlo lang yung tao na pumasok ngayon dito. Hindi mo lang pa tayong final. Nang alin? Sukat? Hindi, yan na yun. Kung ano yung opening yan. Kung ano yung papel. Oo, kung ano yung natira, yun ang gagawin natin to. Kahoy? Aluminum. Aluminum. Ayos na tayo. Rick, okay ka naman dyan, no? May mga gamit. Yung ano, pinapahiran mo? Oo, pinapahiran ko. Sige. Ito. Ayan. Konting paalala lang doon sa mga gumagawa kasi baka may nakakalimutan sila. Pero kompleto tayo rito. Yung tiles, mukhang marami naman. Marami pa. Hindi lang yan ang ita-tiles ni Ricky. Ito, may naghihintay pa sa kanya rito. Ayan. Ang mahalaga, Rick, na ano,
Maayos ang gawa. Hindi yung minamadali. Tapos si Louie, meron pa siyang toilet and bathroom dun sa taas. Tapos may laundry area pa. Tapos si Epoy, pinapasuyo na po muna namin to lahat para malinis na. Pag natapos si Epoy dito, yung susobra natin na buhangin, pwede naman natin ilipat sa Lumina Homes Phase 2 project. Tapos yung mga ganito, yan ipapasako na natin para may sama natin doon sa panambak. Okay po, yun na kami. Okay. Ayan mga karawas, nandito na tayo sa Lumina Homes Phase 3. Yan, magandang araw din kila client owner dito. Ayan. Siya nga pala mga karawas, ito, naka primer paint na siya. Ang ginamit dito bago tayo mag-apply ng Putty Master, bali yung Acrytex primer. Pero itong nandito sa bandang likod, iiwanan na po natin siya ng ganyan lang yung kulay niya. So ibig sabihin naka waterproofing lang. Yan. Tapos dito naman hanggang primer pa nga lang dahil wala pa tayong wall putty. Mas maganda po kasi ipahid yung kaysa sa skim coat para tumagal po yung buhay niya. Yan. Tapos may sounds. Pakiano nga muna yung sounds, Bert, pahinaan lang. Pahinaan lang ng sounds. Pa-off muna, pa-off. Yan. Okay, pagdating po rito, napahira na po ito ni Master Dindo. Yun nga lang, pinatigil ko. Kasi dapat yung mga area na kung saan mababasa po ng ulan kapag tuwing umuulan, mababasa ng tubig. Yan, dapat is naka-Putty Master tayo. Tapos syempre, dapat tayo rito. Yung Acrytex primer. Ayan, hihintayin natin yung materyales para rito. Hintayin natin. So, sakto na po yun. Kasi yung Putty Master po kasi, ang katumbas po ng isang galon, 5 kilo. So, isang balde at 8 galon, yun sakto na yan. Hindi ko pa pala nababati yung mga kasama natin dito. Mot, good afternoon, Mot. Sa kay Robert. Robert, good afternoon. Ayun na. Dito na pala sila, Yan, dito na sila pipintura. So, preparasyon lang po muna. Yan, kagaya nito, sa loob, yan, skim coat po tayo dyan. Skim coat. Yung sa taas naman, ayan, may konting pasilip tayo. Yun makinis na po rito. Yung nakaraan, nakita natin sa pader na to, ganito. So, nag-plaster band lang po muna sila rito. Tapos ayan, medyo makinis na sa masilya. Sinasama natin sa vlog yung mga ganitong klaseng trabaho para mapapanood din ng may-ari kung paano natin ginawa yung mga preparasyon ng pader. Ayan. So ito, may primer na. Dito naman ang primer na gamit natin is yung acrylic base Davis Pondo. Yan po yung gamit natin dito. So hintayin na lang natin dito yung karpentero natin para gumawa ng 2 closet. Isa rito sa kwarto na to at saka isa dito. Then meron dito karagdagan na pinagagawa si client, kaya ito ay may outlet dito. Yan, nagpapa-assemble siya ng parang altar. Papa-assemble siya dyan. Abangan na lang po natin. Yan. Sa ngayon dito po muna sila nakapwesto. Yan, babalik po sila sa garden kapag natapos po yung installation ng tiles. Yan, medyo mabilis-bilis naman na ito mga karos kasi si Master Dindo kasama lang nila rito. Yan, BB console dito, tsaka bar counter. So ito yung mga plywood natin. Yan. Yan, kaya pinapapatay po natin yung sounds kasi magkakaroon tayo ng copyright. Pero pag alis natin yan, pe-play lang nila yan. Yan ang sekreto sa bintana. Naka metal paring. Guide po to, guide. Pwede rin yung aluminum na 1x2, maganda rin yun. Okay, ayos na tayo rito. Yan, si Master Dindo pala nag half day. Kumuha siya ng requirements ngayon sa police clearance at saka barangay clearance para sa Anyana Bel Air West. Masyado nga maaga kasi yung mga pintor hindi pa naman po kumuha yan, pero kumuha na kaagad si Master Dindo. Anong bago yung bahay. Tara. Bali mga karawan, shoutout nga pala kay Digna Paras. Yan, shoutout po, ingat palagi. Wala naman po sa comment ni Sir
Sino daw ang gumagastos sa mga requirements ng mga manggagawa? Ito yung sample dito sa Anyana Bel Air West Project. Sagot po natin yun, sagot ni contractor. Pero hindi ako sigurado sa iba kung sagot po ng mga manggagawa. Shoutout na rin po kay Sir Rayman from UAE. Yan, God bless sa inyo dyan, sir. Ingat palagi. Shoutout din sa viewers natin sa Lishin Akira page sa Facebook na si Sir Leopoldo Danila Bayaras. Yan, God bless sa inyo, sir. Ingat always palagi. Tapos shoutout na rin kay J Plata from Tansa. Yan, God bless po. Ay mga karakas, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yan ngayong araw po ng Lunes. So ito yung ating content ngayong araw. So may bago tayong project na sinimulan dito sa Anyana Bel Air West Project. So pupunta lang din po ako ngayon doon para konting pasilip pa sa update sa mga nagawa. Tara! Nandito na ulit tayo sa Anyana Bel Air West Project. Ayan. Nasanay ako yung Anyana Bel Air East. So muntik pa magkamali. So Anyana Bel Air West Project, unang araw. So mamaya alas 4 na po ng hapon, mamaya bago mag alas 5, nangako yung hardware na meron tayong ibabagsak na materyales dito. So ibig sabihin bukas pag update natin may makikita na tayong mga materyales. Ayan, more on demolition yung ginagawa rito. Tapos may konting excavation na. Yung nakikita nyo yung sako na to, ayan na yun, yung mga tinitibag nila. Bali mga karaos, hanggang dito na lang po muna. Kita-kita tayo sa susunod na video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Yan, let's go. Tara.